Alam mo ba kung sino siya? Ang boses ni Dario ay naninginig habang lumuluhod ito sa harap ni Celeste, na ngayon ay nakahawak sa pisinging namumula. Napatigil ang buong ballroom. Ang daan-daang bisita, ang mga empleyado, ang mga miyembro ng pamilya Almeida. Lahat ay tila nahinto sa paghinga. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay napalitan ng kakaibang tensyon na bumabalot sa hangin. Si Yara ay nakatayong parang estatwa. Ang puting sutla na gown na maingat niyang pinili para sa taunang party ng Almeida Corporation ay ngayon ay natatakpan ng chocolate cream na tumutulo mula sa kanyang buhok, dumadaloy sa kanyang leeg at bumabagsak sa marble floor. Ilang segundo pa lamang ang nakalipas nang walang babalang ihagis sa kanya ni Celeste ang buong cake. Ang cake na siya mismo ang nag-utos na i-order para sa okasyon. Ang galing mo namang magpanggap, Yara, ani Celeste. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Buong gabi kang nakangiti dyan, parang ikaw ang reyna ng gabing ito. Pero alam naman nating lahat na isa ka lang placeholder. Hindi ka kailanman naging totoong Almeida. Ang mga salitang yon ay tumama kay Yara na parang punyal. Hindi dahil sa katotohanan ang mga ito, kundi dahil sa taong nagsabi nito. Si Celeste Magsino. Ang tahimik na sekretarya na siya mismo ang nagrekomenda kay Dario. Ang babaeng kanyang pinagkatiwalaan ng mga dokumento, ng mga sekreto, ng mga plano. Celeste, nagsimula si Yara, ngunit hindi siya pinatapos ng babae. Bakit? Nagulat ka ba? Akala mo ba'y hindi ko alam kung paano mo inaalipin ang sarili mo sa pamilyang ito? Ang tagal mong nagtiis, pero tingnan mo. Wala ka pa rin patunay na karapat-dapat kang tawaging Almeida. Numisi si Celeste, dinidilaan ng cream sa kanyang daliri. Kawawa ka naman. Kahit ang sarili mong asawa, hindi ka kayang ipagtanggol. May isang bagay na pumutok sa loob ni Yara. Hindi ang kahihiyan. Ito ay ang pagkaunawa na ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng pagod at luha para sa kumpanya at sa pamilyang ito, ay walang halaga sa mga matang ito. Sa mga matang tumitingin sa kanya na parang basura. Hindi niya napigilan ang sarili. Bago pa man niya malaman, ang kanyang palad ay humagupit sa pisingi ni Celeste. Isang matunog na tili ang sumabog sa ballroom. Paano mo nagawa yon? Sigaw ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Sasampalin mo ako? Ako pa ang... At doon, nangyari ang hindi inaasahan. Si Dario, ang lalaking kanyang pinakasalan, ang lalaking kanyang sinuportahan sa lahat ng pagsubok, ang lalaking kanyang minahal ng buong puso, ay biglang lumuhod sa tabi ni Celeste. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa mukha ng sekretarya, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi niya kailanman ipinakita kay Yara. Okay ka lang ba? Masakit ba? Bulong ni Dario. Ang kanyang boses ay malambot at nag-aalala. Pasensya na. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito sa'yo. Hindi makapaniwalang napaling si Yara. Dario, ako ang asawa mo. Ako ang... Tumahimik ka! Sigaw ni Dario. Ang kanyang mukha ay namula sa galit nang lumingon sa kanya. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung sino ang sinampal mo? Siya ang iyong sekretarya. Sagot ni Yara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang babaeng naghagis ng cake sa akin, ang babaeng nang insulto sa akin sa harap ng lahat. Hindi mo alam ang iyong pinagsasabi. Anas ni Dario, ang kanyang boses ay biglang naging mahina. Celeste. Si Celeste ay hindi basta sekretarya. Siya ang, Ricky, tama na. Ang malamig na boses ni Doña Elvira ay pumutol sa usapan. Ang matandang babae ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Yara na may halong paghamak. Huwag mong sayangin ang iyong hininga sa taong yan. Hindi pa siya karapat-dapat na malaman ang katotohanan. Katotohanan? Anong katotohanan? Napalingon si Yara sa kanyang biyenan. Doña Elvira, ako ang asawa ng iyong anak. Ako ang CFO ng Almeida Corporation. Ako ang CFO na hindi mo naman talaga pinaghirapan. Putol ni Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ang asawa na pinakasalan lang ng anak ko dahil sa awa, hindi ka nang-iisang tumayo sa posisyong yan, Yara. At sa lalong madaling panahon makikita mo kung gaano kakadaling palitan.
Ang mga salita ay tumama kay Yara na parang martilyo. Napatingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga mukha ng mga bisita, puno ng awa at paghusga. May mga ngisi sa mga labi ng ilan. May mga bulungan na hindi na niya kayang intindihin. Palitan? Nauutal niyang sabi. Anong ibig mo sabihin palitan? Dario, anong sinasabi ng nanay mo? Ngunit hindi siya sinagot ni Dario. Sa halip, ito ay marahang hinawakan si Celeste sa braso. Inalalayan itong tumayo. Ang sekretarya ay ngumiti kay Yara. Isang niting puno ng tagumpay at paghamak. Kawawa ka naman, bulong ni Celeste. Sapat lang para marinig ni Yara. Buong buhay mo nagpakatotoo ka sa pamilyang ito. Pero hindi mo alam na simula pa lang ay may plano na sila para sa akin. Anong plano? Gustong sumigaw ni Yara. Ngunit ang kanyang boses ay nauwi sa pabulong. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo pa kailangan malaman, sagot ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Pero maniwala ka sa akin, Yara. Darating ang araw na mauunawaan mo kung gaano ka kabobo. Tumalikod si Celeste at sumabay kay Dario patungo sa labasan. Ang lahat ng mga mata ay sumunod sa kanila. Ang elegante at tahimik na sekretarya na biglang naging reyna ng gabi, at ang lalaking dapat ay nasa tabi ng kanyang asawa. Si Yara ay nakatayong mag-isa sa gitna ng ballroom. Ang cream sa kanyang buhok ay nagsisimula ng matuyo. Ang kanyang gown ay sira. Ang kanyang puso ay punit-punit. Ngunit higit sa lahat ng ito, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na walang sagot. Bakit hindi siya ipinagtanggol ni Dario? Bakit si Celeste ang inalagaan nito? At ano ang ibig sabihin ni Doña Elvira nang sabihin nitong may plano? Ang mga bulungan sa paligid ay unti-unting bumabalik, ngunit hindi na ito tungkol sa kanya. Ang mga bisita ay nag-uusap tungkol kay Celeste, kung sino ba talaga ito, kung bakit siya ang pinagkakaguluhan. May mga nagtatanong kung ano ang relasyon nito ni Dario. May mga nagbubulungan tungkol sa katotohanan na binanggit ni Doña Elvira. Yara, isang malambot na boses ang tumawag sa kanya. Si Lola Pacing, ang matandang kaibigan ng pamilya, ay lumapit. Halika na, anak. Kailangan mo magpahinga. Ngunit umiling si Yara, may isang bagay na sumisigaw sa loob niya. Isang bagay na hindi siya papayag na umalis na lamang siya na parang talunan. Lola Pacing? Mahina niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan kung saan lumabas si Dario at Celeste. May gusto akong malaman. Anak, wag mong... May gusto akong malaman. Ulit ni Yara. Ang kanyang boses ay unti-unting tumitibay. Bakit ganun na lamang si Dario kay Celeste? Bakit parang mas mahalaga siya sa akin? At anong ibig sabihin ng plano na sinasabi ng biyenan ko? Napabuntong hininga si Lola Pacing. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Yara, maraming bagay sa pamilyang ito na hindi mo alam. Mga bagay na itinago nila sa'yo sa loob ng maraming taon. Anong mga bagay? Pilit na tanong ni Yara. Lola Pacing, kung may alam ka, sabihin mo sa akin. Kailangan kong malaman. Ngunit umiling lamang ang matandang babae. Hindi ko masasabi sa'yo, anak. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit kung ako sa'yo, mag-inat ka. May mga taong handang gawin ang lahat para makuha ang gusto nila. Kahit na ang ibig sabihin nito ay sirain ka. Ang mga salita ni Lola Pacing ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa dibdib ni Yara. Ngunit sa halip na matakot, may isang bagay na nag-alab sa kanyang loob. Hindi siya papayag na tapusin siya ng ganito. Hindi siya papayag na itapon siya na parang basura matapos ang lahat ng kanyang sakripisyo. Tumingin siya sa paligid, sa mga bisita na ngayon ay abala sa kanilang sariling mga usapan, sa mga empleyado na hindi makatingin sa kanya, sa mga miyembro ng pamilya Almida na umiiwas sa kanyang tingin. At dun, sa gitna ng kanyang kahihiyan, ay gumawa siya ng isang desisyon. Hindi siya aalis na parang talunan. Hindi siya magpapatalo sa mga taong nagtaksil sa kanya. Kakalasin niya ang katotohanan, kahit na ang ibig sabihin nito ay sirain ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Lola Pacing? Mahina niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay biglang naging matigas. May alam ka bang paraan para malaman ko ang katotohanan? Napabuntong hininga ang matandang babae,
Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa mukha ni Yara. May isang tao, mahina nitong sabi. Isang abogado na dating nagtrabaho para sa Almeida family. Siya ang nakakaalam ng mga sikretong itinago ng pamilyang ito. Ngunit mag-ingat ka, Yara. Kapag sinimulan mo ng kalasin ang mga sikretong ito, wala nang atrasan. Hindi nagdalawang isip si Yara. Saan ko siya mahahanap? Numiti si Lola Pacing, isang ngiting may halong pag-asa at pangamba. Bibigyan kita ng address. Ngunit tandaan mo, anak, ang katotohanan ay may presyo. At minsan ang presyong yun ay ang lahat ng iyong pinaniniwalaan. Hindi alam ni Yara na ang desisyong yun ay magdadala sa kanya sa isang landas na puno ng panganib at pagtataksil. Hindi niya alam na ang katotohanang hahanapin niya ay mas malalim at mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit sa gabing yon, habang siya ay nakatayo sa gitna ng mga labi ng kanyang kahihiyan, alam niya ang isang bagay. Hindi na siya muling magpapakatanga. Hindi na siya muling magtitiwala sa mga taong handang sirain siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Yara ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang apoy ng determinasyon. Kinaumagahan, nakatayo si Yara sa harap ng malaking salamin ng kanyang walk-in closet. Ngunit hindi niya nakikita ang sarili. Ang nakikita niya ay ang mga mata ng mga panauhin kagabi. Puno ng awa, ng pagkutya, ng lihim na kaligayahan sa kanyang kahihiyan. Ang amoy ng vanilla frosting ay tila nakadikit pa rin sa kanyang buhok, sa kanyang balat, sa kanyang pagkatao. Hindi siya umiyak. Hindi na siya muling iiyak para sa mga taong iyon. Tumunog ang cellphone niya, si Dario. Sa pang-apat na pagkakataon simula pa kaninang 6:00. Hindi niya sinagot. Sa ikalimang tawag sa kanya pinindot ang answer. Saan ka ba, Yara? Kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyari kagabi. May meeting ako. Matipid ang sagot niya. CFO pa rin ako ng kumpanya, Dario. Hindi pa naman ako pinalitan, di ba? Natigilan ang asawa niya. Yara, huwag kang ganyan. Alam kong nasaktan ka pero ano? Putol niya. Pero kailangan kong intindihin na may mahalagang tao si Celeste. Na dapat kong tanggapin na sa harap ng lahat. Pinili mong lumuhod sa harap niya imbes na ipagtanggol ako? Hindi mo na iintindihan. Hindi mo nga ako hinayaang maintindihan, Dario. Kaya ako na mismo ang mag-iintindi. Pinaba niya ang tawag bago pa makasagot ang asawa. Pumasok sa isip niya ang sinabi ni Lola Pacing kagabi, habang pinupunasan nito ang mga bakas ng cake sa kanyang muka. Hindi lahat ng nasa harap mo ay kaibigan, Yara. Minsan ang pinakamalapit sa'yo ang siya pang pinakadelikado. Hindi niya lubos na naunawaan yun kagabi. Ngayon, nagsisimula na siyang maintindihan. Pagpasok niya sa opisina, ramdam niya ang biglang pagtigil ng mga pag-uusap. Ang mga empleyadong nakatingin sa kanya ay mabilis na nag-iwas ng tingin. May ilang nagkunwaring abala sa kanilang mga computer screen. Ang balita tungkol sa kahihiyan niya ay mabilis na kumalat, mas mabilis pa sa wildfire. Hindi siya nagpahalata. Itinaas niya ang ulo, itinuwid ang likod, at lumakad papunta sa kanyang opisina na parang walang nangyari. Sa loob, hinintay niyang magsara ang pinto bago bumuntong hininga. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang i-audit ang mga kamakailang transaksyon. Ilang buwan na siyang nakakaramdam ng kakaiba sa mga numero. Maliliit na pagkakaiba na hindi niya maipaliwanag, mga entry na tila hindi tugma sa mga invoice. Dati, iniisip niyang pagkakamali lamang ito ng accounting department. Ngayon, alam na niyang hindi. Sa ikatlang oras ng kanyang pagsusuri, natagpuan niya ito. Isang serya ng mga transaksyon, malalaking halaga, milyon-milyong piso, ang lumilipat mula sa pangunahing account ng Almeida Corporation papunta sa isang kumpanya na hindi nakilala. Magsino Holdings. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura. Magsino. Celeste Magsino. Binuksan niya ang mga detalye. Ang Magsino Holdings ay isang dummy company, walang opisina, walang empleyado, walang produkto. Tanging isang bank account na tumatanggap ng pera mula sa Almeida Corporation sa loob ng 6 na buwan. At sa account na yon, ang pangalan ng nag-iisang authorized signatory
ay si Celeste Magsino. Ano bang ginagawa mo, Dario? Bulong niya sa sarili. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Tinawag niya ang IT department at hiniling na i-access ang mga lumang email ng executive team. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng komunikasyon tungkol sa Magsino Holdings, sabi niya sa kalmadong boses. For audit purposes. Makalipas ang 30 minuto, nakatanggap siya ng email mula sa isang empleyadong nagnagalang, Marco. Isang IT staff na ilang taon ang nagtatrabaho sa kumpanya, tahimik at maaasahan. May kalakip na folder ng mga dokumento. Ma'am Yara, nahanap ko po ang mga file na hinahanap ninyo, pero kailangan ko po mag-ingat. May mga taong nagtatanong kung bakit kayo nag-a-access ng mga ito. Napahinto si Yara. Sino ang nagtatanong? Si Ma'am Celeste po at si Sir Dario. Tumaas ang kilay ni Yara. Kailan pa sila naging interesado sa ginagawa ko? Kanina pa po, since this morning po, parang alam po nila na may hinahanap kayo. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Pinagmamasdan siya. Alam nilang may gagawin siya. At sa halip na harapin siya ng diretsyo, pinagmamatyagan lang nila siya mula sa malayo. Parang inaasahan nilang susuko siya. Hindi nila alam kung sino ang kalaban nila. Marco, malamig ang boses niya. Maaari mo bang isave ang lahat ng ito sa isang external drive at ibigay sa akin ng personal? Hindi sa email, personal. Opo ma'am, saan ko po kayo makikita? Sa parking lot, alas 6, yung may kulay itim na sasakyan. Copy po, mag-ingat po kayo ma'am. Binaba niya ang tawag at tumingin muli sa screen. Binuksan niya ang isa sa mga dokumentong ipinadala ni Marco, isang draft ng press release na may petsang 2 linggo mula ngayon. Ang titulo, Almeida Corporation welcomes its rightful heiress, Celeste Magsino, daughter of the founder. Nabasa niya ang nilalaman. Ang pamilya Almeida ay maghahayag na si Celeste ang nawawalang anak ng yumaong tagapagtatag, si Don Ramon Almeida. Ayon sa dokumento, natagpuan si Celeste matapos ang mga taon ng paghahanap at bilang nag-iisang biological heir, siya ay tatanggap ng 30% ng mga bahagi ng kumpanya. Ang pinakamalaking block ng shares na pagmamay-ari ng sinuman sa board. 30%. Ibig sabihin, si Celeste ang magkakaroon ng kontrol sa kumpanya. Higit pa kay Dario. Higit pa kay Doña Elvira. Higit pa sa lahat. At si Yara, ang babaeng tumulong sa pagpapatakbo ng kumpanya sa loob ng 5 taon, ang CFO na nagligtas sa kanila mula sa 2 beses na pagkalugi, siya ay wala kahit saan sa plano. Hindi siya bahagi ng plano. Isinara niya ang laptop at tumingin sa bintana. Ang Manila skyline ay nagliliwanag sa ilalim ng araw. Ngunit sa kanyang paningin, ang lahat ay kulay abo. Ang kanyang isip ay mabilis na gumagana, pinag-uugnay-ugnay ang mga piraso ng palaisipan. Si Celeste, ang babaeng naghagis ng cake sa kanya, ay hindi lamang kalihim, hindi lamang kabit. Siya ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano na isinasagawa sa loob ng maraming buwan, marahil taon, sa likod ng kanyang likuran. At si Dario, ang lalaking kanyang pinakasalan, ang lalaking kanyang minahal at pinagkatiwalaan, siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Hindi siya nagkamali, siya ay nagplano. Bakit? Bulong niya sa walang laman na opisina. Bakit mo kailangan nakawin ang lahat ng ito? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Ngunit alam niya ang sagot, hindi na kailangang itanong pa. Dahil hindi siya kailanman naging bahagi ng pamilya Almeida. Siya ay isang kasangkapan lamang, isang CFO na magaling sa numero. Isang asawang magaling sa pagpapaganda ng imahe ng kanyang asawa. Kapag hindi na siya kailangan, itatapon na lang siya, parang basura. Alas 6 ng gabi, sa madilim na parking lot, kinuha ni Yara ang external drive mula kay Marco. Ang binata ay mukhang kinakabahan, patuloy na lumilingon sa paligid. Ma'am, may sasabihin po ako sa inyo. Hindi ko po alam kung dapat ko bang sabihin pero... Ano yan, Marco? Yung mga transaksyon po na nakita ninyo, yung papunta sa Magsino Holdings, may pattern po sila. Hindi lang po pera ang nililipat. May mga assets din po, properties, shares sa ibang kumpanya, patents. Lahat po ay inililipat sa pangalan ni Ma'am Celeste. Napikit si Yara. Gaano na katagal?
6 na buwan po, simula noong na-promote si Ma'am Celeste bilang personal secretary ni Sir Dario. 6 na buwan. 6 na buwan na ang pandaraya ay isinasagawa sa ilalim ng kanyang ilong at wala siyang napansin. Nung mga buwang ayon, abala siya sa pag-aayos ng taunang budget, sa pagpapatakbo ng quarterly reports, sa pagtiyak na kumikita ang kumpanya. Hindi niya napansin na ang kanyang sariling asawa ay unti-unting ninanakawan ang kumpanya at ang kanyang kinabukasan. Marco, bakit mo ko tinutulungan? Tanong niya. Pwede kang mapahamak dito. Tumingin si Marco sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang katapatan. Ma'am, alam ko po kung paano kayo magtrabaho. Alam ko pong kayo ang dahilan kung bakit buhay pa ang kumpanyang ito. Nung nagkaroon tayo ng problema sa liquidity noong 2021, kayo po ang nag-ayos ng lahat. Hindi po ninyo alam pero narinig ko pong sinabi ni Sir Dario sa ibang executive na hayaan nyo na lang si Yara, siya ang bahala. Napalunok si Yara, hindi niya alam yon. At alam ko rin po, patuloy ni Marco, na hindi po totoo na anak ni Don Ramon si Ma'am Celeste. Nanlaki ang mga mata ni Yara. Paano mo nalaman? May nakita po akong dokumento sa server, isang liham mula sa abogado ng pamilya Almeda, ilang taon na ang nakalipas. Ang totoong anak daw ni Don Ramon ay isang lalaki, ipinanganak noong 1985 at namatay sa aksidente noong 2005. Walang ibang anak si Don Ramon. Si Ma'am Celeste ay hindi niya anak. Isang peke. Hindi ito tanong, ito ay pahayag. Opo, ma'am. At kung hindi po ako nagkakamali, may kasabot po si Ma'am Celeste sa loob ng pamilya. May tumutulong po sa kanya na iset up ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga testamento, ang mga transaksyon. Hindi po niya kayang gawin ito mag-isa. Napatigil si Yara. Ang mga salita ni Lola Pacing ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Minsan, ang pinakamalapit sa'yo ang siya pang pinakadelikado. Marco, sinong kasabwat? Umiling si Marco. Hindi ko po alam, ma'am, pero may isa po akong clue. Yung mga dokumento ng Magsino Holdings, may isang tao po na pumirma bilang witness. Ang pirma po ay halos kapareho ng pirma ng isang miyembro ng board. Sinong miyembro? Si Tito Benjo po. Tumigil ang mundo. Si Tito Benjo, ang kanyang tiyuhin. Ang lalaking tumayong ama sa kanya noong namatay ang kanyang mga magulang. Ang lalaking nag-aruga sa kanya, nagpaaral sa kanya, nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa negosyo. Ang tanging pamilyang natitira niya. Hindi maaari. Marco, sigurado ka ba? Opo, ma'am. Hindi po ako magkakamali sa pirma ni Tito Benjo. Ilang beses ko na po siyang nakitang pumirma ng mga dokumento sa board meetings. Naramdaman ni Yara ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinanindigan, ang kanyang pamilya, ang kanyang tiwala, ang kanyang pag-asa na may taong nasa kanyang panig, lahat ay gumuguho sa harap niya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalala ang boses ni Marco. Oo, salamat Marco. Pwede mo na bang iwan sa akin ang lahat ng ito? At pakiusap, huwag mo sabihin kanino man na nag-usap tayo. Hindi po ma'am, ipangako ko po. Umalis si Marco at si Yara ay naiwang nakatayo sa madilim na parking lot. Hawak ang external drive na parang isang bomba. Sa loob nito ay ang katotohanan. Ang katotohanang maaaring magwasak ng lahat. Ngunit may isang bagay na hindi pa niya kayang harapin. Ang katotohanan na ang kanyang tiyuhin, ang lalaking minahal niyang parang ama, ay isa sa mga taong nagplano ng kanyang pagkawasak. Umupo siya sa loob ng kanyang kotse at pinikit ang mga mata. Ang mga luha na pinipigilan niya buong araw ay nagsimulang tumulo. Hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa kahihiyan, kundi para sa pagkawala ng lahat ng kanyang pinanindigan. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang tiyuhin. Lahat sila ay bahagi ng isang kasinungalingan. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ang mga luha ay tuyo na. Ang sakit ay naroroon pa rin. Ngunit sa likod nito ay may bago. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong kasinungalingan. Hindi siya maaring lumaban mag-isa. Hindi sa laban na ito.
Kailangan niya ng kakampi. Isang taong nasa labas ng kumpanya, nasa labas ng pamilya, na walang interes sa mga bahagi ng Almeida Corporation. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa kanyang mga contact. Huminto siya sa isang pangalan na hindi niya nakausap sa loob ng maraming taon. Isang abogado, isang matandang kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay isa sa mga pinakamahusay na abogado sa bansa, si Ate Andres Villanueva. Tumawag siya. Makalipas ang 2 ring, sumagot ang isang pamilya na boses. Yara? Tagal mo hindi tumawag. Okay ka lang ba? Napahawak siya sa manibela. Andres, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit. Anong nangyari? May ginagawa akong investigasyon tungkol sa isang pandaraya sa Almeida Corporation at natuklasan ko na mas malalim ito kaysa sa inaakala ko. Kailangan ko ng abogado. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. Natahimik si Andres saglit. Pagkatapos, sa seryosong boses, sabi mo nga bang mapagkakatiwalaan? Yara, alam mo bang may mga taong handang sirain ka para sa pera? Handa ka bang harapin ang katotohanan, kahit masakit? Napatingin siya sa external drive sa kanyang kamay. Sa loob nito ay ang katibayan ng pagtataksil ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya, ng kanyang tiyuhin. Oo, matatag niyang sagot. Handa na ako. Kasi kung hindi ko ito haharapin ngayon, hindi ko na ito haharapin kailanman. Okay, magkita tayo bukas. Alam mo ba ang opisina ko sa Makati? Oo, bukas 8:00 ng umaga. Bukas, Yara, at huwag mong kakalimutan. Kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Binaba niya ang tawag at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Yara na umiyak sa harap ng cake kagabi. Ang babaeng yon ay patay na. Sa kanyang lugar ay isang bagong Yara, isang babaeng handang lumaban, handang maghukay ng katotohanan, handang sirain ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Kahit na ang ibig sabihin nito ay sirain din ang kanyang sarili. Binuksan niya ang ignition at umalis sa parking lot. Sa kanyang likuran, ang mga ilaw ng Almeida Tower ay unti-unting lumiliit sa kanyang rearview mirror, ngunit hindi niya ito tiningnan. Sa unahan niya ay ang dilim ng gabi, at sa loob niya ay ang apoy ng determinasyon. Hindi na siya muling magpapakatanga. Hindi na siya muling magtitiwala sa mga taong handang sirain siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Yara ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang lakas na lumaban. Umaga na nang tuluyang makauwi si Yara sa kondo. Hindi siya nakatulog. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga pangalan at numero na paulit-ulit niyang binabalikan sa laptop. Ang Magsino Holdings, ang mga dummy company, ang mga bank transfer na may tamang dami ng zero para mawala sa paningin ng mga ordinaryong empleyado. Pero ang hindi niya maalis sa isip ay ang isang pangalan. Tito Benjo. Inilabas niya ang lumang litratong naka-frame sa shelf, ang graduation niya sa kolehiyo. Nakaakbay sa kanya ang tiyuhin, nakangiti ng buong pagmamalaki, hawak ang diploma niyang para bang siya mismo ang graduate. Ang anak kong si Yara, laging sabi ni Tito Benjo tuwing may makakausap siyang kakilala. Pinalaki ko yan mula pa noong bata. Para na niyang ama. Hindi naman siya nagsisinungaling. Sa totoo lang, si Tito Benjo ang nag-alaga sa kanya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Siya ang nagtiyaga sa pagpapaaral, ang nagturo sa kanya ng mga simpleng bagay, kung paano magluto ng adobo, kung paano mag-ipon ng pera kahit maliit lang ang kita. Noong pakasalan siya ni Dario, si Tito Benjo ang umakay sa kanya sa altar, ang nag-abot ng kanyang kamay sa lalaking pinaniniwalaan niya magmamahal sa kanya. Alagaan mo ang pamangkin ko, sabi ni Tito Benjo kay Dario nung kasal nila. Kung sasaktan mo yan, may kukuhanin ka sa akin. Napangiti si Yara. Pero mabilis ding naglaho ang ngiti. Dahil sa likod ng lahat ng pagmamahal na yon, may itinatago pala. Binuksan niya ang laptop at muling binalikan ang file na nakuha ni Marco. Ang mga dokumento ng Magsino Holdings, ang kumpanyang yang di umano'y pag-aari ng mga tunay na kamag-anak ni Celeste. Pero hindi mga kamag-anak ang nagmamay-ari nito.
mga pangalan ng tao na hindi naman umiiral. At ang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa approval section ay ang numero ng ID na pamilyar sa kanya. Ang employee ID na yon, ang badge na lagi niya nakikita sa leeg ng queuehin tuwing may company event. Ang badge na sinuot ni Tito Benjo sa loob ng 5 taon ng pagtatrabaho sa Almeida Group. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya pwedeng maniwala. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Marco. Marco, kailangan ko ng kumpirmasyon. Yung dokumento na pinadala mo? Yung approval ng transfer? Sigurado ka bang si Tito Benjo ang pumirma? Ma'am, hindi lang po siya pumirma. Siya po ang nag-ayos ng lahat ng papeles para sa paglilipat ng pondo. Kung wala po ang pirma niya, hindi po matutuloy ang transaksyon. Parang may humigpit sa dibdib ni Yara. Saan mo nakuha ang impormasyong to? May mga dokumento po ako na nakuha mula sa archive. Yung mga papel na dapat ay wala na. Yung mga binura na sa system. Pero may hard copy po ako, nasa akin po lahat. Gusto niyo po bang makita? Oo, na yun na. 2 oras pa lang ang nakalipas nang magkita sila ni Marco sa isang coffee shop malapit sa kanyang kondo. Maingat na inilapag ni Marco ang isang brown envelope sa harap niya. Ma'am, lahat po ng ebidensya nandito. Yung mga pirma, yung mga transfer slips, yung mga dummy company documents, lahat po. Binuksan ni Yara ang envelope. Ang unang dokumento na nakita niya ay isang kontrata ng Magsino Holdings na may pirma ni Tito Benjo. Hindi lang pirma, may notarized pa. May kasamang ID copy ng tiyuhin niya. Yung mga dummy company na to, ma'am, sabi ni Marco. Ang registered owner po ay si Tito Benjo mismo. Hindi po siya empleyado lang. Co-owner po siya ng mga kumpanyang yan. Sa pamamagitan po ng mga kumpanyang yan, dumaan ang pera na dapat ay mapunta sa Almeida Group. Tiningnan ni Yara ang mga dokumento. Ang pangalan ni Tito Benjo ay nakasulat sa lahat ng mahahalagang parte. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito sabuatan ng iba. Ang taong nagpalaki sa kanya, ang taong parang ama na niya, ay kabahagi ng pandaraya. Ma'am, may isa pa po akong nalaman, mahinang sabi ni Marco. Si Tito Benjo po ang nagtago ng mga orihinal na dokumento ng Almeida Group. Yung mga titulo ng lupa, yung mga kontrata ng shareholders, hindi po nawala. Kinuha po at itinago para hindi po makita ng iba ang totoong estado ng kumpanya. Naramdaman ni Yara ang pag-init ng kanyang mga mata, pero hindi siya umiyak. Hindi ngayon. Marco, kaya mo bang patunayan lahat ng to sa korte? Nasa dokumento po lahat, ma'am. Yung mga pirma, yung mga selyo, yung mga bank statements. Kaya po natin patunayan. Tumango si Yara. Salamat, Marco. Kailangan kong mag-isip. Umalis si Marco at naiwan si Yara na nakatulala sa mga dokumento. Ang mga papel na may pangalan ng kanyang tiyuhin. Ang mga papel na sumisira sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Pag-uwi niya sa kondo, nakita niya ang mensahe sa phone mula kay Tito Benjo. Yara anak, baka pwedeng mag-dinner tayo? Matagal na tayong hindi nag-uusap. Miss kita? Tumitig si Yara sa mensahe. Ang mga salitang anak at miss kita ay parang asin sa sugat. Paano niya haharapin ang taong ito? Paano siya titingin sa mga mata ng lalaking nagdraw sa kanya ng lahat? Ngunit siya rin pala ang nagdraw sa kanya ng pinakamasakit na aral. Sumagot siya. Sige tito, saan tayo? Pumili si Tito Benjo ng restaurant na paborito nilang dalawa. Isang maliit na kainan sa may Quezon City na matagal nang nilang pinupuntahan. Nang makita siya ni Yara na pumasok, agad siyang ngumiti. Ayan na ang anak ko. Ang ganda-ganda mo ah. Para kang ilaw sa madilim na lugar. Napangiti si Yara pero hindi umabot sa mga mata niya ang ngiti. Tito, ang tagal na nating hindi nakikita. Oo nga eh. Busy ka na sa trabaho, pero alam mo, lagi kitang iniisip. Pinapanood ko nga yung mga balita tungkol sa party ninyo. Yung nangyari sa'yo. Sakit daw anak. Sakit na ginawa sa'yo. Tumingin si Yara sa kanya. Sakit tito, sobrang sakit. Pero alam mo anak, kung may kailangan ka nandito lang ako. Ako na ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Para na kitang anak, alam mo yan?
Pakiramdam ni Yara, para may kutsilyong bumabaliktad sa kanyang sikmura. Ang mga salitang ito, ang pagmamahal na ito, totoong naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Pero paano kung ang lahat ng ito ay laro lang? Paano kung ang pagmamahal na ito ay bahagi rin ng pandaraya? Tito, may itatanong ako sa'yo, sabi ni Yara, pinipigilan ang panginginig ng boses. Yung Magsino Holdings, alam mo ba kung ano yon? Sandaling natigilan si Tito Benjo, pero mabilis din siyang nakabawi. Oo, yung kumpanya ng mga kaibigan ni Celeste, di ba? Hindi ko masyadong kilala pero narinig ko na. Pero Tito, nakita ko ang pangalan mo sa mga dokumento. Ikaw ang nag-ayos ng mga papeles. Tumigil ang kamay ni Tito Benjo sa paghawak ng baso. Yara, anak, baka nagkakamali ka. Ako? Bakit ako makikisali sa ganyan? Kasi nakita ko ang pirma mo, Tito. Notarized pa. May ID mo pa. Sandaling katahimikan. Ang mukha ni Tito Benjo ay nagbago. Mula sa pag-aalala, naging pag-iingat. Yara, anak, huwag mong gagawing komplikado ang mga bagay. May mga bagay na hindi mo kailangang intindihin. Anong ibig mong sabihin, Tito? Yung mga nangyayari sa kumpanya, hindi mo kailangan malaman. Mas mabuti na tumahimik ka na lang, anak. Protektahan mo ang sarili mo. Naramdaman ni Yara ang pag-init ng kanyang dugo. Protektahan? Tito, niloloko nila ako. Niloloko nila ang buong pamilya. At ikaw ang kasama nila. Napabuntong hininga si Tito Benjo. Yara, anak, hindi mo naiintindihan. Ang dami kong ginawa para sa'yo. Ang dami kong isinakripisyo. Sakripisyo? Anong sakripisyo, Tito? Ang pagtago ng mga dokumento? Ang paglilipat ng pera sa mga dummy company? Yan ba ang sakripisyong yan? Yara, Tito, itinuring kitang ama. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat. Pero paano mo nagawa to? Paano mo nagawang ipagkanulo ako? Tumayo si Tito Benjo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Yara ang takot sa kanyang mga mata. Yara, anak, makinig ka sa akin. Huwag mong ipagpatuloy to. May mga taong mas malakas pa sa'yo. Kung ipagpapatuloy mo to, masasaktan ka. Ayokong masaktan ka. Masasaktan? Tito, sinaktan mo na ako. Ikaw ang pinakamasakit sa lahat. Hindi na nakasagot si Tito Benjo. Tumingin lang siya kay Yara. At sa mga mata niya, nakita ni Yara ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi pagsisisi, kundi babala. Yara, anak, huling payo ko sa'yo. Tumahimik ka na. Kung hindi, wala na akong magagawa para sa'yo. Tumayo si Yara, kinuha ang kanyang bag. Tito, hindi na kita anak, hindi na kita kilala. Umalis siya nang hindi lumingon. Sa kanyang likuran, narinig niya ang boses ni Tito Benjo na tumatawag sa kanya. Pero hindi na siya tumigil. Pagdating sa kondo, isinara ni Yara ang pinto at doon niya pinakawala ng lahat. Umiiyak siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng taong pinagkatiwalaan niya. Si Dario, si Celeste, si Doña Elvira, at higit sa lahat, si Tito Benjo. Ang mga taong dapat ang nagmamahal sa kanya ay siya mismo ang sumira sa kanya. Pero hindi siya magpapatalo, hindi ngayon. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Ate Villanueva. Attorney, kailangan ko ng tulong. May ebidensya na ako, laban sa lahat. Kailangan kong malaman kung paano ko ito gagamitin. Yara, handa ka na ba? Kapag sinimula natin to, wala nang atrasan. Tumingin si Yara sa mga dokumento sa mesa. Ang mga pirma, ang mga bank statements, ang mga dummy company papers. Ang mga ebidensya ng pagtataksil ng lahat ng minahal niya. Handa na ako, attorney. Simulan natin. Isinara niya ang phone at tumingin sa bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa dilim, pero sa loob niya, ang apoy ng galit at determinasyon ay mas maliwanag pa. Hindi na siya magpapakatanga. Hindi na siya magtitiwala sa mga taong handang sirain siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Yara ang isang bagay na mas malakas pa sa sakit, ang kagustuhang manalo. Kinaumagahan, maaga akong nagising ni Yara. Hindi siya nakatulog ng maayos.
pero hindi na siya nakaramdam ng pagod. Sa halip, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi ang gaan ng kaligayahan, kundi ang gaan ng isang taong alam na alam kung ano ang susunod na gagawin. Tumunog ang phone niya habang naghahanda siya. Si Dario. Sa unang pagkakataon, hindi kumulo ang dugo niya nang makita ang pangalan nito. Tahimik niyang sinagot ang tawag. Yara, boses ni Dario, formal at walang emosyon. Kailangan nating mag-usap. Nayon na. Anong oras? Tanong niya kalmado. 10:00, sa opisina. Okay, makakarating ako. Ibinaba niya ang tawag at tumingin sa sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Hindi dahil nagbago ang itsura, kundi dahil sa titig na mga ngata niya. May malamig na liwanag doon na hindi pa niya nakikita noon. Pagdating niya sa opisina ni Dario, nakaupo na ito sa likod ng mesa. Sa tabi niya nakaupo si Doña Elvira, nakakrus ang mga braso at nakataas ang kilay. Nasa sulok naman si Celeste, nakaupo sa armchair na parang siya ang reyna ng kaharian. Nakangiti siya kay Yara, ang uri ng ngiting may halong awa at tagumpay. Naupo ka muna, Yara, sabi ni Doña Elvira, hindi nag-aaksaya ng oras. May ipapaliwanag kami sa'yo. Umupo si Yara sa harap nila. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya silang magsimula. Alam mo naman siguro kung bakit ka namin tinawag dito, sabi ni Dario, inaayos ang kanyang kurbata. Ang alam mo na, ang relasyon natin, hindi na ito pwede pang ipagpatuloy. Gusto mo ng diborsyo? Sabi ni Yara, hindi nagtatanong. Oo, at gusto ko ring maging malinaw ang mga kondisyon. Kinuha ni Dario ang isang folder sa mesa at itinulak papunta sa kanya. Binuksan niya ito, mga legal na dokumento, mga papel ng paghahati ng ari-arian, at isang liham ng pagbibitiw sa kanyang posisyon bilang CFO. Kailangan mong pumirma, sabi ni Dario, sa lahat ng ito. Ang pagbibitiw mo sa kumpanya, ang pag-aayos ng ating mga ari-arian, at ang kasunduan na hindi mo nahahabulin pa ang Almeida Group. At ano ang makukuha ko? Tanong ni Yara, kalmado ang boses. May sapat kang makukuhang pera para mabuhay ng komportable. Hindi ka naman namin iiwan na walang-wala. Napangiti si Doña Elvira. Ang ngiting yon na laging may nakatagong kahulugan. Basta pumirma ka, tapos na ang lahat. Maaari ka na magsimula ng bagong buhay. Tumingin si Yara sa mga papel. Nakita niya ang mga numero, ang mga kondisyon, ang mga pirma na handa ng ilagay. Alam niyang ito ang sandali. Ang sandali kung saan maaari siyang sumuko at magsimulang muli, o ang sandali kung saan siya magpapanggap. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya, mahina. Pipirmahan ko. Kitang-kita ang gulat sa mga mata nila. Si Celeste ay bahagyang napaupo ng tuwid, para bang hindi inaasahan ang ganitong kadaling pagsuko. Si Dario ay nagkatinginan sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Gano'n na lang? Tanong ni Dario, may pagdududa sa boses. Ano pa bang gagawin ko? Numiti si Yara, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Wala na akong laban sa inyo. Alam ko naman yon, kaya pipirmahan ko na lang at aalis. Kinuha niya ang panulat mula sa mesa. Dahan-dahan niyang nilagdaan ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Hindi nagmamadali, hindi nanginginig. Sa bawat pirma, nararamdaman niya ang bigat ng mga mata nila sa kanya. Pinagmamasdan, sinusuri, hinahanap ang anumang senyalas ng daya. May huling kondisyon ako, sabi ni Yara, inilapag ang panulat. Gusto kong makakuha ng 1 buwan bago ako tuliyang umalis. Para maayos ko ang aking mga gamit, ang aking mga personal na bagay, at para makapag-ayos ako ng aking susunod na tirahan. Bakit ang tagal? Tanong ni Celeste, ang unang pagkakataon na nagsalita siya. Dahil hindi ako aalis na parang magnanakaw sa gabi, sagot ni Yara. Matalim ang tingin kay Celeste. 3 taon akong nanirahan sa bahay na yon. Karapat-dapat ako makapag-ayos ng maayos. Tiningnan siya ni Doña Elvira nang matagal hinahanap ang anumang senyales ng pagsisinungaling. Pero nanatiling kalmado si Yara, walang emosyon sa mukha. Tag, sabi ni Doña Elvira. 1 buwan. Pagkatapos nun, wala ka ng kinalaman sa Almeida Group.
Salamat, sabi ni Yara. Tumayo. Kung wala na kayong ibang sasabihin, uwi na ako. Lumabas siya ng opisina nang hindi lumingon. Naramdaman niya ang mga mata nila sa kanyang likuran, pero hindi siya nagpahalata ng kahit ano. Sa labas, sa hallway, dun lang siya huminto at huminga ng malalim. Pumirma siya? Oo. Pero hindi siya sumuko. Ang mga pirma niya ay ang pinakamagaling niyang pagganap, ang pagpapanggap ng isang babaeng natalo para makuha ang oras na kailangan niya para manalo. Pagdating niya sa bahay, agad niyang isinara ang pinto ng kanyang silid at kinuha ang phone. May numero siyang hinanap, ang numero na ibinigay sa kanya ni Ate Villanueva. "Attorney?" sabi niya nang sumagot ito. "Tapos na ako sa pagpirma. Binigyan nila ako ng 1 buwan." "Magaling," sabi ng abogado. "Ngayon, kailangan nating maging mabilis. May kilala akong independent auditor, si Miriam Santos. Siya ang pinakamahusay sa larangan. Kung may nakatagong pandaraya sa Almeida Group, siya ang makakahanap nito." "Kailan ko siya makikita?" "Mamayang hapon. I'll set it up." Ibinaba ni Yara ang tawag at tumingin sa mga dokumento sa kanyang mesa. Ang mga ebidensya na nakalap niya, ang mga dummy company papers, ang bank statements, ang mga pirma ni Tito Benjo. Hindi pa ito sapat. Kailangan niya ng mas malalim na pagsisiyasat. Kinuha niya ang isang folder at sinimulang iskan ang bawat dokumento sa kanyang phone. Gumawa siya ng mga kopya, itinagu ang mga ito sa iba't ibang lugar, sa ilalim ng kama, sa likod ng isang picture frame, sa isang safety deposit box na binuksan niya kanina sa bangko. Hindi siya mag-iiwan ng anumang bakas. 3:00 ng hapon, nakarating siya sa opisina ni Miriam Santos. Isang maliit na opisina sa isang gusali sa Makati, hindi kapansin-pansin, pero puno ng mga libro at dokumento. Si Miriam mismo ay isang babaeng nasa edad 40, maikli ang buhok at may matalim na mga mata na parang nakakakita ng lahat. "Ate Villanueva told me about your situation," sabi ni Miriam, inaanyayahan siyang umupo. "Sabihin mo sa akin ang lahat." Isinalaysay ni Yara ang lahat, ang pandaraya, ang mga dummy company, ang papel ni Tito Benjo, ang pagpapanggap ni Celeste bilang nawawalang tagapagmana. Hindi siya nagtago ng anuman. "Kailangan ko ng patunay," sabi niya. "Hindi lang mga dokumento, kailangan ko ng ebidensya na hindi maikakaila." Tiningnan siya ni Miriam ng matagal, pagkatapos ay tumango. "May paraan," sabi nito. "Pero kailangan mong maging handa. Hindi magiging madali ito. At may mga taong masasaktan." "Handa na ako," sabi ni Yara, walang pag-aalinlangan. "Una, kailangan nating i-verify ang DNA claim ni Celeste. Kung totoong anak siya ng tagapagtatag, dapat may lab test na nagpapatunay nito. Pero kung hindi..." Ngumiti si Miriam, isang ngiting may alam. "Kung hindi, kailangan nating malaman kung bakit nila itinatangi ang totoo." "Paano natin makukuha ang DNA test?" "May kilala akong laboratorio. Independent, hindi konektado sa Almeida. Kung makakakuha tayo ng sample mula kay Celeste, kahit isang strand ng buhok, kahit isang tasa na inuman niya, maaari nating patunayan ang lahat." Tumango si Yara. Alam niya na hindi magiging madali ang pagkuha ng sample mula kay Celeste. Pero may 1 buwan siya. At sa 1 buwan, marami siyang magagawa. Umuwi si Yara ng gabing iyon na may dalang bagong pag-asa. Sa kanyang bag, may mga bagong dokumento. Ang kontrata sa independent auditor, ang mga pangako ng tulong mula kay Miriam, at ang listahan ng mga taong maaaring makatulong sa kanya. Habang naglalakad siya papasok ng bahay, nakita niya ang isang kotse na nakapark sa tapat. Pamilyar ang sasakyan. Si Dario. Nakaupo ito sa driver's seat, nakatingin sa kanya. "Yara," tawag niya, bumaba ng kotse. "San ka galing?" "Nag-ayos ng aking mga gamit," sagot niya, kalmado. "Naghanap ng lilipatan." Tumingin si Dario sa kanya. May kakaibang ekspresyon sa mukha. "Yara, alam mo, hindi ko naman ginusto ang lahat ng ito. Kung may ibang paraan lang..." "Pero wala," sabi niya, pinutol ito. "Wala nang ibang paraan, Dario. Tapos na tayo. Pumirma na ako, tandaan mo?" Tumingin si Dario sa kanya ng matagal, parang may hinahanap.
pero hindi siya nagpahalata ng kahit ano. Ngumiti siya, ang ngiti ng isang babaeng sumuko. "Magandang gabi, Dario," sabi niya at pumasok sa bahay. Nang maisara ang pinto, dun lang siya nakahinga ng maluwag. Tumingin siya sa kanyang bag, ang mga dokumento, ang mga kopya, ang mga ebidensya. Sa bawat araw, mas lumalaki ang kanyang koleksyon. Sa bawat araw, mas malapit siya sa katotohanan. Kinaumagahan maaga siyang nagising. May mensahe siya mula kay Miriam. "May nakita akong paraan para makuha ang DNA sample. Kailangan kitang makita. Ngayon, 10 a.m., sa labas ng Almeida Tower." Nagbihis si Yara ng mabilis. Pagdating niya sa Almeida Tower, nakapark na si Miriam sa isang cafe sa tapat ng gusali. "May plano ako," sabi ni Miriam habang umiinom ng kape. Tuwing Lunes, may general meeting ang executive team. Pagkatapos ng meeting, may coffee break sa lobby. Si Celeste, base sa aking impormasyon, ay palaging umiinom ng kanyang kape sa parehong lugar, sa tabi ng fountain. "Paano tayo makakakuha ng sample?" "Kailangan natin ng isang tao na makakalapit sa kanya, isang tao na hindi maghihinala." Tumingin si Yara sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga empleyado ng Almeida na pumapasok sa gusali. Nakilala niya ang ilan, mga dating kasamahan, mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan. "May kilala ako," sabi niya dahan-dahan. "Si Liza, dating secretary ng finance department. Maganda ang relasyon namin. Hindi siya kasali sa plano ni Dario." "Kaya mo bang kumbinsihin siya na tulungan tayo?" "Kakayanin." Dinalaw ni Yara si Liza ng gabing yon. Sa isang maliit na apartment sa Quezon City, isinalaysay niya ang lahat. Ang pandaraya, ang pagtatakshel, ang plano. Tiningnan siya ni Liza ng matagal. May takot sa mga mata. "Yara, mapanganib ito," sabi ni Liza. "Kung malaman nila, alam ko, pero kailangan kong gawin ito. Para sa hustisya, para sa lahat ng taong niloko nila." Tumango si Liza, kahit nanginginig ang mga kamay. "Sige, gagawin ko." Lunes noon, habang naghihintay si Yara sa cafe sa tapat ng Almeida Tower, pinanood niya ang mga empleyado na pumapasok sa gusali. Nakita niya si Liza na pumasok, nakita niya ang mga executive na dumating. At nakita niya si Celeste na pumasok sa gusali na may kasamang ngiti sa labi. Makalipas ang isang oras, tumunog ang phone niya. Si Liza. "Nakuha ko na," sabi ni Liza pabulong. "Ang tasa na inuman niya, may straw pa. Sapat na ba yon?" "Sapat na," sabi ni Yara. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. "Dala mo ba?" "Oo. Saan kita makikita?" "Sa likod ng gusali, may parking area. Makikita mo ang kotse ko." Makalipas ang laban, 5 minuto, nakita niya si Liza na naglalakad papunta sa kanya. May dalang paper bag. Ibinigay nito ang bag kay Yara. Nanginginig ang mga kamay. "Sana makatulong ito," sabi ni Liza. "Malaki. Salamat, Liza. Hindi ko ito makakalimutan." Dinala ni Yara ang sample kay Miriam. Mula doon, dinala ito sa Independent Laboratory O. Ang paghihintay ay masakit. 3 araw ng kaba, 3 araw ng pagdarasal, 3 araw ng pag-aalala. Nang dumating ang resulta, si Miriam mismo ang nagdala nito sa bahay ni Yara. Nakaupo sila sa sala. Ang mga papel ay nasa mesa sa pagitan nila. "Yara," sabi ni Miriam, mahina ang boses. "Nakuha na natin ang resulta." "Ano ang sabi?" Binuksan ni Miriam ang folder at inilabas ang mga papel. Tiningnan ito ni Yara. Ang mga numero, ang mga konklusyon, ang mga paghahambing ng DNA. "Si Celeste Magsino," sabi ni Miriam, dahan-dahan. Hindi siya kadugo ng tagapagtatatag ng Almeida Group. Ang DNA test ay malinaw. Walang anumang biological connection. Tumigil ang mundo ni Yara. Tiningnan niya ang mga papel, binasa ang mga ito ng paulit-ulit, para bang hindi makapaniwala. "Kaya, lahat ng ito?" bulong niya. "Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang pagpapanggap niya, ang pagpapatalsik sa akin, ang lahat." "Oo," sabi ni Miriam. "Ang lahat ng ito ay isang malaking pandaraya. At meron ka ng patunay." Umupo si Yara, hindi makapagsalita.
Nararamdaman niya ang iba't ibang emosyon, ang galit, ang sakit, ang kaginawahan, ang determinasyon. Ang lahat ng ito ay pinaghalo sa kanyang dibdib, parang isang bagyo na hindi mapakali. Pero higit sa lahat, naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa mga nakaraang araw, ang pag-asa. Tumingin siya sa mga papel, pagkatapos ay tumingin kay Miriam. Numiti siya, ang unang tunay ng ngiti sa mahabang panahon. Kung gayon, sabi niya mahinahon, simulan na natin ang paghahanda. Ang apartment ay tahimik noon gabing iyon. Pero sa loob ni Yara, may rumaragasang bagyo. Nakaupo siya sa harap ng laptop. Nakabukas ang ilang dokumento sa screen, mga numero, kontrata, at ang pinakamahalaga, ang resulta ng DNA test. Tinitigan niya ang pangalan ni Celeste Magsino sa papel. Ang babaeng nagpahiya sa kanya sa harap ng daan-daang tao. Ang babaeng sinasabing anak ng tagapagtatag. Ang babaeng hindi pala kadugo. Okay. Bulong niya sa sarili. Hinihinga ang lakas ng loob. Isa-isa lang. Kinuha niya ang notebook na binili niya nung nakaraang linggo. Mura lang galing sa tindahan sa kanto. Hindi tulad ng mga mamahaling gamit na nakasanayan niya sa opisina. Sa unang pahina, isinulat niya sa malalaking titik, ang plano. Sa ilalim nito, hinati niya ang pahina sa 3 kolum, ang patunay, ang paraan, ang depensa. Sa unang kolum, isinulat niya ang lahat ng ebidensya, ang DNA result, ang mga dummy company na natuklasan ni Miriam, 14 na kumpanya na walang ibang ginawa kundi ang maglipat ng pera mula sa Almeida Group papunta sa personal na account ni Dario. Ang mga peking pirma sa mga kontrata na nagbigay kay Celeste ng access sa trust fund ng tagapagtatag. Ang mga email exchange sa pagitan ni Dario at ng kanyang abogado na nagpaplano ng lahat ng ito buwan bago pa ang party. Sa pangalawang kolum, isinulat niya ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon. Una, ang party. Ipakikita niya sa mga shareholder ang footage ng gabing yon, ang cake sa kanyang ulo, ang pagtayo ni Dario para ipagtanggol si Celeste, ang mga salitang, alam mo ba kung sino siya? Hindi para kaawaan siya, kundi para ipakita ang simula ng panloloko. Pangalawa, ang DNA. Ang patunay na si Celeste ay hindi anak ng tagapagtatag. Pangatlo, ang pera. Ang mga dummy company, ang mga peking transaksyon, ang milyon-milyong piso na nawala sa kumpanya. Pang-apat, ang pagtataksil. Ang papel ni Tito Benjo. Napahinto siya doon. Ang pagsusulat ng pangalan ng tiyuhin niya ay parang kutsilyong bumabalik sa sugat. Si Tito Benjo, ang lalaking nagpalaki sa kanya matapos mamatay ang mga magulang niya. Ang lalaking nagturo sa kanya ng lahat, mula sa pagbasa hanggang sa paghawak ng pera. Ang lalaking nagsabing, hindi kita iiwan, Yara, kahit ano pa mangyari. At ngayon, isa siya sa mga taong nagtaksil sa kanya. Tinakpan ni Yara ang mukha ng mga kamay. Ang sakit ay hindi nawawala kahit ilang araw na ang lumipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Sa halip, hinawakan niya ang laptop at binuksan ang isang folder na may label na Benjo. Sa loob, may mga screenshot ng bank transfers, mga email exchange sa pagitan ni Tito Benjo at ng abogado ni Dario. Isang recording ng tawag sa telepono na nakuha ni Miriam mula sa isang dating empleyado ng bangko. Sa recording, malinaw ang boses ni Tito Benjo. Kailangan nating tapusin ito bago pa siya magsimulang magtanong. Alam mo naman kung gaano katalino ang pamangkin ko. Tatalino nga, pero hindi sapat para mapansin ang lalaking itinuring niyang ama. Isinara niya ang folder. Hindi pa niya kayang pakinggan ang recording ng buo, pero alam niyang kakailanganin niya ito sa pulong. Kumuha siya ng baso ng tubig sa kusina. Habang umiinom, napatingin siya sa salamin sa dingding. Ang babaeng nakikita niya, payat, maputla, may mga diwa sa ilalim ng mata, ay hindi kamukha ng dating Yara. Ang dating Yara ay nakangiti, puno ng pag-asa, naniniwalang ang kasal niya kay Dario ay isang fairy tale na natupad. Ang babaeng ito sa salamin ay iba, mas matigas, mas malamig. Pero sa kaibuturan, may apoy pa ring naglalagablab. Kaya mo to, sabi niya sa sarili.
Para sa sarili mo. Para sa lahat ng taong niloko nila. Bumalik siya sa laptop at binuksan ang graph ng presentasyon. Isang oras siyang nagtrabaho, inaayos ang mga slides, binabago ang mga salita, timitiyak na malinaw ang bawat punto. Sa gitna nito, may kumatok sa pinto. Tumingin siya sa rilo. 10:00 ng gabi. Hindi siya nag-aabang ng bisita. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto at tumingin sa peephole. Ang nakita niya ay nagpahinto sa kanya. Si Liza. Binuksan niya ang pinto. Liza, anong ginagawa mo dito? Nakangiti si Liza. May dalang paper bag. Alam kong ginagawa mo ito ng mag-isa. Pero naisip ko, baka kailangan mo ng kasama. Inilahad niya ang bag. May dala akong panset at lugaw. Hindi ka pa siguro kumakain. Napansin ni Yara na tama si Liza. Hindi pa siya kumakain simula kaninang umaga. Ang kape lang ang pumapalit sa pagkain sa mga nakaraang araw. Pasok ka, sabi niya. Tumabi para makapasok si Liza. Umupo si Liza sa maliit na hapagkusina at inilabas ang pagkain. Habang kumakain sila, napansin ni Yara na may kakaiba sa dating kasamahan. Parang may hinihintay itong sabihin. Yara, simula ni Liza, ibinaba ang tinidor. May sasabihin ako sa'yo. Sana hindi ka magalit. Nanigas si Yara. Ano yon? Alam kong nag-iimbestiga ka tungkol kay Celeste at alam kong nakuha mo na ang DNA result. Paano mo nalaman? Si Miriam Santos. Kaibigan ko siya, naumiti si Liza. Kami magkaklase ng kolehiyo. Nang humingi ka ng auditor, siya ang nagrekomenda sa akin na tawagan ka. Well, hindi siya nagrekomenda. Ako ang nagmungkahi sa kanya. Napanganga si Yara. Ikaw ang dahilan kung bakit siya napunta sa akin? Hindi ako makialam ng direkta, Yara. Hindi ko kayang harapin ang mga almida ng harapan. Pero hindi ko rin kayang panuurin ka mag-isa sa laban na to. Tumigil siya, parang may pinag-iisipan. May alam pa ako. Isang bagay na hindi mo pa alam. Ano yon? Kumuha si Liza ng isang sobre mula sa loob ng jacket niya. Bago ako umalis sa Almeida Group, may napansin akong kakaiba sa accounting. May mga transaksyon na hindi pumapasok sa normal na sistema. Sinubukan kong i-audit, pero pinigilan ako ni Dario. Inilahad niya ang sobre. Itong mga dokumentong ito, kopya ng lahat ng irregular transactions mula noong nakaraang 3 taon. Hindi ko alam kung paano mo ito gagamitin, pero alam kong makakatulong ito. Kinuha ni Yara ang sobre at binuksan ito. Ang mga dokumento sa loob, mga bank statement, transfer slips at mga kontrata ay nagpapakita ng pattern. Ang mga transaksyon na ito ay hindi basta-basta. Ang mga ito ay sistematikong pagnanakaw. Liza, sabi niya, ang boses ay parang nanginginig. Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Dahil alam kong totoo kang CFO ng kumpanya, Yara. Hindi ka lang asawa ni Dario. Ikaw ang nagpatakbo ng lahat mula sa likod. Ikaw ang nag-ayos ng mga libro, ang nagbantay sa mga gastos, ang nagpasigla sa kumpanya. Huminto siya. At dahil may utang ako sa'yo, nung namatay ang nanay ko, ikaw ang nagbigay sa akin ng dagdag na benepisyo para makapagbakasyon ako. Hindi mo alam yon? Hindi mo naalala? Ako, hindi ko nakalimutan. Naalala ni Yara. Nung panahong yon, inaprubahan niya ang isang bakasyon para kay Liza nang walang tanong kahit na alam niyang may problema sa budget. Hindi niya inasahan na may makakaalala pa nun. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi ni Yara. Hindi mo kailangan. Ang kailangan mo lang gawin ay manalo. Tumayo si Liza at tinapik ang balikat ni Yara. At kapag nanalo ka na, siguraduhin mo hindi na sila makakagawa nito sa ibang tao. Nang umalis si Liza, bumalik si Yara sa laptop na may bagong lakas. Ang mga dokumento mula kay Liza ay nagbigay sa kanya ng dagdag na ebidensya, mga transaksyon na hindi niya alam, mga account na hindi pa niya nakikita. Sa tulong nito, mas kumpleto ang kanyang presentasyon. Inayos niya ang slides hanggang 2:00 ng madaling araw. Nang matapos, tumingin siya sa huling slide. Isang larawan ni Celeste na may caption, "Ang peking tagapagmana." Isinara niya ang laptop at tumingin sa bintana. Ang langit sa labas ay nagsisimula ng lumiwanag.
Ang araw ay sumisikat at kasama nito isang bagong araw para sa kanya. Ngunit bago pa man ang araw ng pulong, may isa pang bagay na kailangan niyang harapin. Kinabukasan, tinawagan niya si Tito Benjo. Yara? Ang boses ng tiyuhin niya ay parang gulat pero may halong saya. Ang tagal mong hindi tumawag. Kumusta ka na ba? Okay lang ako, Tito. Naramdaman ni Yara ang bigat sa dibdib. Naisip ko lang, pwede ba tayong magkape? May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Siyempre, saan tayo magkikita? Sa cafe na malapit sa dati mong opisina, alauna. Alauna, sige, nandyan ako. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Yara sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay may determinasyon sa mata, ngunit may sakit din. Ang pagharap kay Tito Benjo ay ang pinakamahirap na hakbang sa lahat. Hindi dahil sa takot siyang mawala ang ebidensya, kundi dahil sa takot siyang mawala ang huling taong itinuturing niyang pamilya. Ngunit, kailangan niyang gawin ito. Hindi para sa kumpanya, hindi para sa hustisya, para sa sarili niya. Alauna nang dumating si Yara sa cafe, nakaupo na si Tito Benjo sa isang sulok, may kape sa harap, nakangiti. Nang makita siya, tumayo ito at niyakap siya. Ang yakap na dati ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam, pero ngayon ay parang bakal na pumipiga sa kanyang dibdib. Yara, anak, ang payat mo! Sabi ni Tito Benjo. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Kumakain ka ba ng maayos? Okay lang ako, Tito. Umupo siya sa harap niya. Ikaw, kumusta ka na? Matanda na, pero nandito pa. Tumawa siya. Pero hindi nakasabay si Yara. Napansin ni Tito Benjo ang katahimikan niya. Anong problema, Yara? May kailangan ka bang sabihin? Tumingin si Yara sa kanyang mga mata. Ang mga mata na dati ay parang ama. Ang mga mata na ngayon ay parang stranger. Alam ko ang lahat, Tito. Ang ngiti ni Tito Benjo ay unti-unting nawala. Anong sinasabi mo? Ang mga dummy company, ang mga peking pirma, ang pera na inilipat mo sa account ni Dario. Huminto siya, hinihinga ang sakit. Alam ko na kasabwat ka. Nanatiling tahimik si Tito Benjo. Ang kanyang mga kamay na hawak ang tasa ng kape ay nanginginig. Sa ilang segundo, parang tumanda siya ng 10 taon. Yara, mahina ang boses niya. Hindi ko sinasabing wala akong kasalanan. Pero hindi ko kayang tumanggi sa kanila. Ang Almida, may hawak silang utang sa akin. Ang bahay ninyo, ang bahay na minana mo sa mga magulang mo, ginamit ko ito bilang collateral. Kung hindi ako sumunod kay Dario, mawawala ito. Napasinghap si Yara. Ang bahay ng mga magulang ko, ginamit mo ito? Pasensya na, Yara. Alam ko mali ako. Pero wala akong pagpipilian. Si Dario, sinabi niyang tutulungan niya ako bayaran ng utang kung gagawin ko ang hinihingi niya. Hindi ko alam na ganito kalaki ang plano niya. Hindi ko alam na sasama si Celeste sa larawan. Pero nang malaman mo, hindi ka umalis. Natakot ako. Umiiyak na si Tito Benjo. Natakot ako sa mga gagawin nila sa akin. Sa'yo, sa pamilya natin. Tumingin si Yara sa kanyang tiyuhin. Ang lalaki nagpalaki sa kanya. Ang lalaki nagtaksil sa kanya. Ang sakit ay naroon pa rin, pero sa pagkakataong ito, may iba siyang naramdaman. Hindi galit, kundi awa. Tito, sa pulong ng mga shareholder, ilalantad ko ang lahat, kasama ang papel mo. Huminto siya. Pero kung sasabihin mo ang katotohanan sa harap ng lahat, kung aaminin mo ang iyong kasalanan, hindi kita isasama sa kaso. Ano? May pagkakataon kang itama ang iyong pagkakamali, Tito. Hindi para sa akin. Para sa iyong sarili. Tumayo siya. Para sa alaala ng mga magulang ko na nagtiwala sa'yo na iwang nakaupo si Tito Benjo, luhaan, hindi makapagsalita. Umalis si Yara nang hindi lumilingon. Sa mga sumunod na araw, inihanda ni Yara ang lahat. Nakipagkita siya kay Miriam Santos upang ayusin ang mga dokumento. Nakipag-usap siya sa kanyang abogado tungkol sa mga posibleng pagtutol mula sa panig ni Dario. Inensayo niya ang kanyang presentasyon ng paulit-ulit hanggang sa kabisado niya ang bawat slide, bawat numero, bawat salita. Ngunit sa tuwing gabi, kapag patay na ang ilaw, nararamdaman niya ang takot. Ang takot na baka hindi siya paniwalaan.
Ang takot na baka masyadong malakas ang impluensya ng mga Almeida. Ang takot na baka, sa kabila ng lahat, matalo siya. Sa isang gabing yon, ilang araw bago ang pulong, naupo siya sa balkonahe ng apartment niya. Ang Manila skyline ay kumikislap sa dikalayuan. Sa isang lugar sa mga gusaling yon, nasa opisina si Dario, nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. Sa isa pang lugar, si Celeste, nag-e-enjoy sa buhay na hindi niya karapatan. At dito siya, sa isang maliit na apartment, may hawak na folder ng katotohanan. Kaya mo to, bulong niya sa sarili. Hindi ka na ang babaeng yon. Hindi ka na ang babaeng tatayo sa tabilang. Lumipas ang mga araw. Dumating ang umaga ng pulong. Nakasuot si Yara ng simpleng beige suit, ang buhok ay nakatali ng maayos. Hawak niya ang kanyang bag na may laman ng lahat ng ebidensya. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang babaeng handa ng lumaban. Bago siya umalis, kinuha niya ang phone at nag-type ng mensahe kay Miriam. Handa na ako. Kitakit sa meeting. Isang sagot ang dumating. Kaya mo yan. Nasa likod mo kami. Umiti siya. Hindi siya nag-iisa. Pagdating niya sa headquarters ng Almeida Group, napansin niya ang mga empleyadong nagtitinginan sa kanya. May mga bumubulong. May mga umiiwas ng tingin. Pero hindi siya nagpahalata. Pumasok siya sa elevator at pinindot ang floor ng conference room. Habang umaakyat ang elevator, tumingin siya sa refleksyon niya sa salamin. Yara, manalo to, sabi niya, malinaw ang boses. CFO ng Almeida Group. At ngayon, ilalantad mo ang katotohanan. Bumukas ang pinto ng elevator. Humakbang siya pasulong. Ang araw ng paglalantad ay dumating na. Ang pintuan ng conference room ay tila mas mabigat kaysa karaniwan ng itulak ito ni Yara. Ang mga mata ng mga shareholder, mga miyembro ng board, at mga abogado ng kumpanya ay sabay-sabay na napunta sa kanya. Ang silid ay puno ng mga mukhang kilala niya, mga taong kasama niya sa mga board meeting, mga kasosyo ng pamilya Almeida, mga taong madalas nang umiti sa kanya tuwing may okasyon. Ngayon, walang ngiti. Tanging mga seryosong titig at bulong-bulungan. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Dario. Sa tabi niya, si Celeste. Nakangiti, nakaayos ang buhok, at nakasuot ng mamahaling damit na tila inihanda para sa coronation. Sa kabilang dulo si Doña Elvira, matikas at malamig ang tingin. Huminga ng malalim si Yara. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Hawak niya ang folder na naglalaman ng lahat. Ang mga dokumento, ang mga ebidensya, ang mga testigo. Lahat ng kailangan niya. Magandang umaga sa inyong lahat, batin niya, malanaw ang boses. Ako si Yara Manaloto, CFO ng Almeida Group. At alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako humiling ng espesyal na shareholder meeting na ito. Umupo siya sa kanyang pwesto, inilapag ang folder sa mesa. May mahalaga akong ibabahagi sa inyo ngayong araw. Isang bagay na dapat ay nailantad na matagal na panahon. Napansin niya ang pagbabago ng postura ni Dario. Tumigas ang balikat, nanigas ang panga. Sumulyap siya kay Celeste, na bahaging napakunot ang no. Dario, sabi ni Doña Elvira, mababa ang boses. Ano ang nangyayari? Wala po, Ina, sagot ni Dario, pilit ng umiti. Siguro may announcement lang si Yara tungkol sa financial report. Hindi ito tungkol sa financial report, puto ni Yara, mahinahon. Ito ay tungkol sa pandaraya. Lumakas ang bulungan sa paligid. May mga nagtitinginan. May mga nagbukas ng notes. Pandaraya? Ulit ng isang shareholder, isang matandang lalaki na kilala ni Yara bilang Mr. Santos. Ano ang ibig mong sabihin, Yara? Binuksan ni Yara ang folder at inilabas ang unang dokumento. Sa nakalipas na mga buwan, may isang tao sa loob ng kumpanyang ito ang nagplana na agawin ang kontrol ng Almeida Group sa pamamagitan ng pandaraya. Gumamit sila ng peking dokumento, peking testamento, at peking pagkakakilanlan. Tumingin siya diretso kay Celeste. Si Celeste Magsino, ang sinasabing nawawalang anak ng tagapagtatag. Nanlamig ang buong silid. Excuse me? Tumayo si Celeste, basag ang boses.
Anong pinagsasabi mo? Ako ang anak ni Don Rafael. May mga dokumento ako. Peke ang mga dokumento mo. Mahinahong putol ni Yara. Inilabas niya ang susunod na papel. Ito ang resulta ng forensic examination ng testamento at birth certificate na isinumate mo sa board. Ang pirma ni Don Rafael sa testamento ay hindi tugma sa mga orihinal na dokumento sa archive. Ang birth certificate naman ay nanggaling sa isang rehistro na hindi umiiral sa National Statistics Office. Bumalik ang tingin niya kay Celeste. Saan mo nakuha ang mga dokumento yon, Celeste? Sino ang nagbigay sa'yo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw ni Celeste. Nanginginig ang mga kamay. Ikaw ang may pakana nito. Gusto mo lang akong siraan dahil selos ka kay Dario. Selos? Bahagyang ngumiti si Yara, pero walang init ang ngiti. Hindi ito tungkol sa selos, Celeste. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Pagnanakaw ng kumpanya, pagnanakaw ng pangalan ng pamilya, at pagnanakaw ng tiwala ng bawat shareholder na nareto ngayon. Inilabas niya ang susunod na dokumento, isang bank statement. Ito ang mga bank transfer na nangyari sa nakalipas na 6 na buwan. May kabuuang 5 milyong piso ang nailipat mula sa Almeida Group patungo sa personal account ni Celeste Magsino. Ang mga transfer na ito ay inaprubahan ng isang tao, si Dario Almeida. Napalingon ang lahat kay Dario. Namumutla siya, nakabukas ang bibig, tila hindi makapagsalita. Yara, sabi niya, pabulong. Pwede ba nating pag-usapan ito ng pribado? Pribado? Umiling si Yara. Hindi na, Dario. Tapos na ang panahon ng pribadong pag-uusap. Tapos na ang panahon na ako'y tahimik na nagtitiis habang niloloko ninyo ako. Tumayo si Doña Elvira, malamig ang tingin. Yara, anak, sa tingin ko nagkakamali ka. Alam kong may pinagdadaanan kayo ni Dario, pero hindi mo pwedeng sirain ang reputasyon ng pamilya dahil lang, Ina! Putol ni Yara. Alam mo ba ang tungkol dito? Natigilan si Doña Elvira. May kislap ng pag-aalangan sa kanya mga mata. Alam mo ba na ang testamento ay peke? Patuloy ni Yara. Alam mo ba na si Celeste ay hindi kadugo ninyo? O kasama ka rin ba sa plano? Paano mo nangangahas? Nagsimula si Doña Elvira, pero naputol ang pagsasalita ng may bumukas na pinto. Lahat ay lumingon. Si Tito Benjo ang pumasok, mukhang gusot maputla. Nakayuko ang ulo, mabagal ang mga hakbang. Tito Benjo, sabi ni Yara, mahinahon, salamat sa pagdating. Yara, anak, sabi ni Tito Benjo, nanginginig ang boses. Sandali lang, pwede bang... Umupo ka, Tito, sabi ni Yara, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Dahil ngayon, sasabihin mo sa lahat ang totoo. Anong totoo? Tanong ni Dario, biglang tumayo, basag ang boses. Tito Benjo, huwag kang makikinig sa kanya. Wala siyang ebidensya. May ebidensya ako. Putol ni Yara. Inilabas niya ang isa pang dokumento. Ito ang sulat kamay na kasunduan na pinirmahan ni Tito Benjo kasama si Celeste. Nakasaad dito na bibigyan siya ng 10% ng mga bagong shares kapalit ng kanyang tulong sa pagpapatunay na si Celeste ang tagapagmana. Napabagsak si Tito Benjo sa upuan. Tinakpan ang muka. Tito Benjo, sabi ni Yara, ang boses ay paos na. Ikaw ang nag-alaga sa akin nung maliit pa ako. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng tungkol sa negosyo. Ikaw ang naging ama ko nung wala na ang mga magulang ko. Bakit? Umiling-iling si Tito Benjo. Nanginginig ang mga kamay. Yara, anak, patawarin mo ako. Nagkautang ako, malaking utang. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. At nang lumapit sa akin si Celeste, sinabi niyang tutulungan niya ako. Na makakabayad na ako sa lahat. Hindi ko alam na... Hindi mo alam na ano? Tanong ni Yara. Na niloloko mo ako? Na ipinagkanulo mo ang tiwala ko? Umiiyak na si Tito Benjo. Pasensya na, Yara. Pasensya na. Lumakas ang ingay sa paligid. Nagtatanungan ang mga shareholder. May mga tumatawag sa kanilang mga abogado. May mga nagsusulat ng notes. Order! Order! Sigaw ni Mr. Santos, pinapalu ang mesa. Pakiusap, makinig tayo. Natahimik ang lahat. Tumingin si Yara sa paligid.
Nakita niya ang mga mukha ng mga taong dati niyang pinaglingkuran. Mga taong ngayon ay nakatingin sa kanya nga may paghanga, may pagtataka, may takot. Dario, sabi niya, ang boses ay matatag. May gusto ka bang sabihin? Gusto mo bang ipaliwanag kung bakit mo inilipat ang 5 milyong piso sa account ni Celeste? Gusto mo bang sabihin sa mga shareholder dito kung ano ang totoong relasyon mo sa kanya? Nakatayo si Dario, namumutla. Nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya kay Celeste, na ngayon ay umiiyak na, nagkukunyari. Pagkatapos ay tumingin kay Doña Elvira, na tila na ubusan ng salita. Yara, sabi niya pabulong, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Pwede nating pag-usapan. Pag-usapan? Umiling si Yara, mapait ang ngiti. Nung party, Dario, hindi mo ako pinrotektahan. Nung hinaluan ni Celeste ng biskwit ang ulo ko sa harap ng daan-daang tao, hindi mo man lang ako ipinagtanggol. Nayon, gusto mo akong kausapin? Nayon, gusto mo akong pakiusapan? Lumapit siya ng kaunti, sapat para marinig lamang ni Dario. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang kahihiyan. Hindi ang pagtataksil. Ang pinakamasakit ay ang malaman na sa loob ng lahat ng mga taong iyon, hindi mo kailanman ako minahal. Ginamit mo lang ako para sa kumpanya. Yara, hindi totoo yan. Tama na, Dario. Putol niya, tumalikod. Tama na. Bumalik siya sa kanyang pwesto. Hinarap ang mga shareholder. Mga minamahal kong kasosyo, sa harap ninyo, inilalatag ko ang buong ebidensya ng pandaraya na ito. Ang mga dokumentong ito ay magpapatunay na si Celeste Magsino ay hindi anak ni Don Rafael, na ang testamento ay peke, na ang mga bank transfer ay illegal, at na ang mga taong nasa likod ng lahat ng ito, sina Dario Almeda, Celeste Magsino at Doña Elvira Almeda, ay nagtangka na nakawin ang kontrol ng kumpanyang ito. Hindi ako kasali, sigaw ni Doña Elvira, tumayo, nanginginig. Hindi ko alam ang anuman tungkol dito. Talaga po? Tumingin si Yara sa kanya, malamig. Sino po ang nag-utos na ilipat ang opisina ni Celeste sa executive floor? Sino po ang nag-apruba ng kanyang bagong sasakyan? Sino po ang nag-imbita sa kanya sa mga pribadong hapunan ng pamilya? Hindi nakasagot si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay namula, pagkatapos ay namutla. Pero hindi ko alam ang tungkol sa testamento, sabi niya, pabulwak ang luha. Naniniwala ako na anak siya ni Rafael. Sinabi sa akin ni Dario. Kaya naman po, putol ni Yara, kung hindi po kayo kasabwat, kayo po ay biktima rin ng pandaraya. Pero kailangan po ninyong harapin ang mga kahihinatnan ng inyong mga desisyon. Napaupo si Doña Elvira, tila nawala ng lakas. Yara, sabi ni Dario, lumapit, nakalahad ang mga kamay. Pakiusap, alam ko nagkamali ako. Alam ko nasaktan kita. Pero mahal kita, hindi mo ako mahal, Dario. Sabi ni Yara mahinahon. Minahal mo ang posisyon ko. Minahal mo ang pera ko. Minahal mo ang pangalan ko. Pero hindi ako. Napaluhod si Dario sa harap niya. Yara, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Babawi ako. Gagawin ko ang lahat. Tumayo ka, Dario. Sabi niya, ang boses ay puno ng awa pero matatag. Huwag mong hiyain ang sarili mo. Hindi mo kailangang lumuhod para sa isang taong hindi mo naman talaga minahal. Tumingin siya sa mga shareholder. Iminumungkahi ko na magkaroon tayo ng boto. Sa harap ng mga ebidensyang ito, hinihiling ko na tanggalin si Dario Almeda sa kanyang posisyon bilang CEO at na ako ang humalili sa kanya pansamantala hanggang sa magkaroon ng bagong halalan. Sumasang-ayon ako, sabi ni Mr. Santos, tumayo. Ang mga ebidensya ay malinaw. Si Yara Manalo to ang nagligtas sa kumpanyang ito mula sa pandaraya. Karapat, dapat siyang mamuno. Isa-isa tumayo ang mga shareholder. May mga tumango, may mga pumalakpak. May mga lumapit kay Yara para makipagkamay. Congratulations, Yara, sabi ni Mr. Santos mumiti. Nagawa mo ang tama. Hindi ito tungkol sa akin, sabi ni Yara mahinahon. Ito ay tungkol sa hustisya. Nilinggon niya si Dario na nakatayo pa rin, maputla, tila nawala sa sarili. Si Celeste ay umiiyak na, nanginginig, hawak ang braso ni Dario.
Celeste, sabi ni Yara, may mga pulis na naghihintay sa labas. May warrant of arrest ka para sa pandaraya at pamimek ng dokumento. Hindi! Sigaw ni Celeste, kumapit kay Dario. Dario, tulungan mo ako! Pero hindi kumikilo si Dario. Nakatayo lang siya, tila estatwa, hindi makatingin kay Celeste. Dario! Sigaw ulit ni Celeste, hinila siya. Gawin mo ang isang bagay! Sa wakas, tumingin si Dario kay Celeste. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Wala na akong magagawa, Celeste. Tapos na tayo. Ano? Binitawan ni Celeste ang braso niya, umatras. Paano mo nasabi yan? Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Celeste, tumahimik ka. Hindi ako tatahimik, sigaw niya. Ang boses ay basag. Gagawin mo akong sisihin sa lahat? Hindi ako papayag. Sasabihin ko sa lahat ang totoo. Ikaw ang nag-utos na gumawa ako ng peking testamento. Ikaw ang nag-utos na akitin kita para magmukhang totoo ang relasyon natin. Nagkagulo ang mga shareholder. May mga sumisigaw. May mga tumatawag sa seguridad. Tama na! Sigaw ni Yara. Ang boses ay nanginginig. Tama na! Natahimik ang lahat. Tumingin si Yara kay Celeste, pagkatapos kay Dario, pagkatapos kay Doña Elvira, at sa wakas kay Tito Benjo, na nakaupo pa rin, umiiyak, tinatakpan ang muha. Ang lahat ng ito, sabi niya, ang boses ay paos, ay dahil sa kasakian, dahil sa takot, dahil sa pagnanais na kontrolin ang isang bagay na hindi naman sa inyo. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ko kayo kamumuhian. Hindi ko kayo hahayaan na sirain ako. Dahil na yon, malaya na ako. Tumingin siya sa mga shareholder. Tapos na ang meeting. May mga abogado na mag-aasikaso ng mga legal na proseso. Salamat sa inyong lahat. Isa-isa umalis ang mga shareholder. Ang ilan ay lumapit kay Yara para batiin siya. Ang ilan ay umiling-iling, hindi makapaniwala sa nangyari. Nang maubos ang mga tao, si Yara ay naiwang mag-isa sa conference room. Umupo siya sa upuan. Pinikit ang mga mata. Huminga ng malalim. Nagawa niya. Nailantad niya ang katotohanan. Nabawi niya ang kontrol. Pero bakit ang bigat pa rin ang pakiramdam? Bumukas ang pinto. Si Liza ang pumasok, may dalag folder. Yara? Sabi ni Liza, malambing ang boses. Kumusta ka? Pagod, sagot ni Yara, pilit ng gumite. Pero masaya. Hindi ka mukhang masaya, sabi ni Liza, umupo sa tabi niya. Mukha kang malungkot. Tumingin si Yara sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa dikalayuan. Alam mo, Liza, sabi niya, mahina ang boses. Akala ko kapag nailantad ko na ang katotohanan, magaan na ang pakiramdam ko. Akala ko kapag nabawi ko na ang kumpanya, magiging masaya na ako. Pero hindi? Umiling si Yara. Hindi. Kasi sa kabila ng lahat, nawala pa rin sa akin ang isang bagay. Hindi ang kumpanya, hindi ang posisyon. Ang tiwala. Ang paniniwala na may mga taong magmamahal sa akin ng totoo. Napatingin si Liza sa kanya, puno ng awa. Yara, hindi lahat ng tao ay katulad nila. May mga taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Alam ko, sabi ni Yara, tumingin sa kanya. Ikaw halimbawa, at yon ang nagpapalakas sa akin. Numiti si Liza, hinawakan ang kamay ni Yara. Tara, umuwi na tayo. Kailangan mo ng pahinga. Tumango si Yara. Tumayo siya, kinuha ang folder, at lumabas ng conference room. Habang naglalakad siya sa hallway, napansin niya ang mga empleyadong nakatingin sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila bumubulton. Nakangiti sila. May mga pumalakpak pa nga. Congratulations, Ma'am Yara, sabi ng isang empleyado. Salamat, sagot niya, numiti. Pagdating niya sa lobby, may bumulong sa kanya. Yara? Lumingon siya. Si Dario ang nakatayo sa tabi ng pinto. Mukhang gusot, basag ang labi.
Yara, sabi niya, pabulong. Pwede ba tayong mag-usap? Tumigil si Yara. Tumingin siya kay Liza na tumango, nagsasabing okay lang. Sandali lang, sabi ni Yara kay Liza at lumapit kay Dario. Ano kailangan mo, Dario? Yara, sabi niya, nanginginig ang boses. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong nagkamali ako. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita niloko dahil hindi kita mahal. Niloko kita dahil natatakot ako. Natatakot akong mawala ka. Natatakot akong hindi sapat ang pagmamahal ko para sa'yo. Hindi mo ako niloko dahil natatakot ka, Dario, sabi ni Yara mahinahon. Niloko mo ako dahil pinili mong magsinungaling. Pinili mong maniwala na ang pera at kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa tiwala at pagmamahal. Pero wala na pero, Dario, tapos na tayo. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil hindi ko na kaya magtiwala sa'yo. At walang relasyon na mabubuhay kung walang tiwala. Tumingin siya sa kanya sa huling pagkakataon na may halong awa at paalam. Sana sa susunod na pagkakataon, matuto kang mahalin ang isang tao ng totoo. Hindi dahil sa kung anong kaya nilang ibigay sa'yo, kundi dahil sa kung sino sila. Tumalikod siya at lumakad palayo. Iniwan si Dario na nakatayo sa lobby mag-isa. Paglabas niya ng building, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tumingala siya sa langit, madilim, puno ng bituin. Yara! Sabi ni Liza, lumapit sa tabi niya. Saan tayo pupunta? Tumingin si Yara sa kanya, ngumiti. Uuwi tayo, sa bahay, sa totoong bahay. At sa unang pagkakataon sa mga nakalipas na buwan, naramdaman ni Yara na unti-unting gumaan ang kanyang dibdib. Hindi pa siya ganap na malaya sa sakit. Hindi pa siya ganap na handang magsimula muli. Pero sa gabing yon, habang nakasakay siya sa kotse, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila na dumadaan sa bintana, alam niyang magiging okay siya. Dahil nakaligtas siya, dahil napatunayan niyang kaya niya, dahil sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, nanatili siyang nakatayo. At yon, sa kanyang sarili, ay sapat na. 3 buwan na ang nakalipas mula ng araw na yon sa boardroom. 3 buwan mula nang mabasag ang lahat ng pinanindigan ni Yara, ang kasal, ang pamilya, ang tiwala, at mula sa mga pira-pirasong yon, siya mismo ang pumulot at nag-ayos. Hindi na siya umiyak, hindi na siya lumingon. Umaga ng Lunes, 7:00 pa lang, nasa opisina na si Yara. Hawak niya ang isang tasa ng kape, hindi na ang mamahaling espresso na dati niyang inuutos sa sekretary, kundi yung tinda sa karindera sa kanto na natutunan niyang ma-appreciate. May folder sa harapan niya, bukas sa pahina ng proposed restructuring ng kumpanya. Ma'am Yara, nandito na po ang draft ng Employee Welfare Program. Sabi ni Linda, ang bagong executive assistant, isang matandang babae na 25 taon ng empleyado ng kumpanya, hindi katulad ng mga nauna na puro porma lang. Thank you, Linda. Pakipaliwanag na sa akin kung paano natin ito maipapatupad sa lahat ng branches. Ngumiti si Linda. Sige po, pero ma'am, baka naman pwede kayong kumain muna? 7:00 pa lang, nagtatrabaho na kayo. Napahinto si Yara. Tiningnan niya ang relo sa kanapang hiti. Tama ka. Tara, sabay tayong kumain. Ipakilala mo ako sa ibang empleyado. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-utos. Nakisama siya. Habang kumakain sila sa pantry, pinakinggan ni Yara ang mga kwento ng mga empleyado. Ang mga reklamo tungkol sa overtime, ang hiling na mas maayos na health benefits, ang pangarap ng isang babae na makapagpatayo ng maliit na tindahan para sa kanyang ina. Hindi siya nagsalita. Nakikinig lang siya. At sa mga kwentong yon, nakita niya ang sarili niya. Ang babaeng minsan ding nang-arap, na minsan ding umasa na may makikinig sa kanya. Ma'am, totoo po bang kayo na ang bagong CEO? Tanong ng isang batang empleyado, halos hindi makatingin sa kanya. Oo. Pero gusto kong tawagin niya akong Yara lang, walang ma'am. Nagtinginan ang mga empleyado. May ngiti sa kanilang mga mata. Hindi yung plastic na ngiti na nakasanayan niya sa mga cocktail party, kundi yung tunay na ngiti ng mga taong nakakaramdam ng pag-asa.
Nang gabing iyon, pauwi sa kanyang bagong kondominium, isang maliit na unit na malapit sa opisina, hindi na yung malaking bahay sa gated village. Naupo si Yara sa kanyang maliit na balkona. May hawak siyang isang baso ng tubig, hindi alak. Simula ng araw na yon sa boardroom, hindi na siya uminom ng kahit ano na magpapalabo sa kanyang isip. Tiningnan niya ang abot-tanaw ng Maynila, ang mga ilaw na kumikislap sa dilim. Yara, bulong niya sa sarili, nagawa mo. Hindi madali ang mga nakaraang buwan. May mga gabing hindi siya makatulog, iniisip kung tama ba ang kanyang desisyon. May mga umagang gusto niyang sumuko, na gustong tumakas sa lahat ng responsibilidad. Pero tuwing dumarating ang mga sandaling yon, naalala niya ang mga taong umaasa sa kanya. Ang mga empleyado na nagtitiwala sa kanyang pamumuno. Ang mga shareholder na sumuporta sa kanya kahit na alam nilang magiging magulo ang laban. At higit sa lahat, naalala niya ang babaeng minsang tumayo sa gitna ng party na may cream sa buhok at luha sa mata at sinabing hindi na niya hahayaan pang tapakan siya. Kinabukasan, nagising si Yara ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil may meeting siya o may deadline, kundi dahil may plano siya. Pumunta siya sa lumang opisina ng kanyang ama, ang maliit na tindahan sa Quiapo na siyang pinagmulan ng lahat. Hindi na ito nagbebenta ng mga gamit, ngunit pinapanatili niya itong bukas bilang isang museo ng alaala. Nakaupo siya sa lumang upuan ng kanyang ama, hinahawakan ang lumang ledger na puno ng mga sulat kamay na tala. Sa pahina ng unang araw ng negosyo nakasulat, para sa mga anak ko. Para sa kanilang kinabukasan. Tumulo ang luha sa kanyang mata. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkilala. Ang lalaking ito na hindi niya nakilala, na namatay bago siya ipinanganak, ay nagsimula ng lahat ng ito para sa kanyang pamilya. At ngayon, kahit nasira na ang pamilyang iyon, ang pamana ay nananatili, hindi sa mga pangalan o titulo, kundi sa mga taong nagtatrabaho araw-araw para sa kanilang mga pangarap. Pa, bulong niya, ipagpapatuloy ko po, hindi para sa kanila, para sa inyo, para sa lahat na nagsimula nito. Mula sa lumang tindahan, pumunta siya sa bagong headquarters ng kumpanya. Ang gusaling itinayo niya mula sa mga desisyong tama, hindi madali. Nakatayo siya sa lobby, nakatingin sa mga empleyadong dumadaan, bawat isa ay may kwento, may pangarap, may laban. Ma'am Yara! Bati ng isang babae mula sa accounting department. Magandang umaga po! Magandang umaga rin. Kumusta ang anak mo? Gumaling na ba ang lagnat? Nagulat ang babae. Oo po, salamat po sa pagtatanong. Hindi ko po akalaing maalala nyo. Siyempre, sabi mo sa akin ng pantry, di ba? Mahalaga sa akin ang bawat empleyado. Tumulo ang luha sa mata ng babae. Salamat po, ma'am. Sa totoo lang, nung una po ay natatakot ako na baka katulad kayo ng mga nauna. Numiti si Yara. Hindi ako katulad nila. At hindi na ako magiging katulad ng dati. Nang gabing yon, sa kanyang maliit na opisina, binuksan ni Yara ang kanyang laptop at sinimulang isulat ang kanyang mga plano. Hindi na ito tungkol sa paghihigantay o pagpapatunay sa iba. Tungkol na ito sa pagpatuloy, sa pagpapabuti, sa pagbibigay ng mas magandang bukas para sa mga taong nagtiwala sa kanya. Sumulat siya ng isang liham sa lahat ng empleyado, hindi bilang CEO, kundi bilang isang kasamahan. Sa lahat ng bumubuo ng pamilyang ito, hindi ko kayo kilala lahat ng personal, ngunit kilala ko ang inyong mga kwento. Narinig ko ang mga reklamo, ang mga pangarap, ang mga pagod na hindi ninyo sinasabi sa inyong mga pamilya. At gusto kong malaman ninyo na hindi na kayo mag-iisa. Mula ngayon, hindi na ako magiging boss na nasa taas lang ng tour. Makikipagtrabaho ako sa inyo, makikinig ako sa inyo, at sama-sama nating itatayo ang kumpanyang ito na karapat-dapat sa inyong sakripisyo. Hindi perpekto ang nakaraan natin, pero hindi ibig sabihin noon na hindi natin kayang gumawa na mas magandang hinaharap. Salamat sa inyong tiwala. Hindi ko ito ipagkakait. Pinindot niya ang send tsaka isinara ang laptop. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng Maynila na patuloy na kumikislap.
Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nagdadalawang isip. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, alam niya kung sino siya. Hindi bilang asawa ni Dario, hindi bilang manugang ni Doña Elvira, hindi bilang biktima ng kahihiyan. Siya si Yara Manaloto. Ang babaeng bumangon, ang babaeng nagpatuloy, at handa na siya sa susunod na kabanata. At sa ganitong paraan, natapos ang kwento ni Yara. Mula sa babaeng pinahiya sa harap ng daan-daang tao, naging simbolo siya ng pagbangon at katotohanan. Hindi madali ang kanyang naging daan. May luha, may sugat, may mga taong minahal niya ngunit siya rin ang nanloko. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang tumayo. Pinili niyang ipaglaban hindi lamang ang kumpanya, kundi ang kanyang pagkatao. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahang harapin ang katotohanan kahit pa ito ay masakit. Na minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya ring magtuturo sa atin ng pinakamabigat na aral. At na sa bawat pagbagsak, may pagkakataon tayong bumangon ng mas matatag, mas marunong, at mas malaya. Salamat sa pagsama kay Yara sa kanyang paglalakbay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan ng inyong mga komento. Anong mga aral ang natutunan ninyo mula kay Yara? Ibahagi ninyo sa amin? Hanggang sa muli, maraming salamat at mag-ingat palagi.